Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Muling nagbalik ang mga alaala ni Robert at alam niya na hindi niya tunay na anak si Zoe. Mga kaganapan at dapat abangan sa abot kamay na pangarap. Magandang araw. Welcome to my channel. Please don't forget to like, comment, and click the bell button para lagi kayong updated sa aking mga videos. Hindi natuloy ang binalak ni Carlos na ipadukot si Lynette dahil sa ginawa sa kanya ni Zoe. Tumawag si Zoe ng mga pulis para isumbong ang gagawing balak ni Carlos sa bridal shower ni Lynette. Hindi nakaligtas si Zoe kay Carlos at nalaman nitong nagsumbong si Zoe sa mga pulis. Galit na galit nitong sinaktan at pinagsasampal si Zoe dahil sa ginawa niyang pagsumbong sa mga pulis. Hindi pumayag si Zoe na magtagumpay si Carlos sa plano niya dahil alam ni Zoe na si Morgana, ang mami niya, ang pwedeng balikan nila Giselle kung sakaling may mangyaring masama kay Lynette. Halos hindi matanggap ni Carlos ang ginawa sa kanya ni Zoe dahilan para muntikan niya na itong mapatay. Sa bridal shower ni Lynette, natuwa ang lahat nang may dumating na malaking kahon para kay Lynette na galing kay Dr. Peralta. Ipinagtaka ito ni Giselle kung may alam ba si Dr. Peralta tungkol sa bridal shower na gagawin para kay Lynette. Dahil sa gusto ng lahat na maging masaya ang bridal shower ni Lynette, pumayag na lang si Giselle na buksan ito. Ikinagulat ng lahat nang biglang tutukan ng baril ng mga lalaki sila at hinahanap nito si Lynette. Ngunit inaakala ng lahat na palabas lang ng mga lalaki ang ginagawang panunutok nitong baril sa kanila. Dinala nila kay Lynette ang mga lalaki at pilit nitong hinahatak si Lynette. Ang buong akala ni Nurse Ivan kasama ito sa palabas nila, pero nagalit ang lalaki sa kanila at nagsabi na si Lynette lang ang kailangan nila at walang masasaktan kung susundin nila ang utos nila. Hindi nagdalawang isip si Nurse Ivan na lumaban nang masaktan siya ng mga ito. Agad na pinagtulungan ni Josa at Nurse Ivan ang dalawang lalaki. Maya-maya biglang dumating ang mga pulis na tinawagan ni Zoe kaya agad na huli ng mga pulis ang dalawang lalaki. Ipinaliwanag ni Giselle sa mga pulis na hindi nila kilala ang mga ito. Ang buong akala nila ay sasayaw lang ito pero tinutukan sila ng baril na props na gamit nila at pilit nilang kinukuha si Lynette. Dito nalaman nila na hindi props ang baril na ginamit ng mga lalaki sa kanila. Galit na pinaamin ni Giselle at Lynette ang dalawang lalaki kung sino ang nag-utos sa kanila. Ngunit hindi ito umaamin kaya naisip nila na baka si Morgana ang may pakana at nagpadala nito sa kanila. Kaya umalis si Lynette para sugurin si Morgana. Samantala, walang kaalam-alam si Morgana sa ginawa ni Carlos na pinalitan nito ang lalaking hinire niya. Mga tauhan na pala ni Carlos ang nagpunta sa bridal shower ni Lynette. Laking gulat kasi ni Morgana nang makita niya ang dalawang lalaking pinadala niya at kung sino ang pumalit sa dalawa. Naisip ni Morgana na baka si Carlos na ang nagpadala ng mga lalaki para sila na ang kumulos para kunin at pigilan ang kasal ni RJ at Lynette. Dahil sa nangyari, agad na pinaalis ni Morgana ang dalawang lalaki at binayaran niya ito kahit na hindi nagawa ang inutos ni Morgana. Kaya agad nagpunta sa Apex si Morgana para hindi siya pag-isipan o mapagbintangan na may kinalaman siya sa nangyari sa bridal shower ni Lynette. Samantala sa hallway ng Apex may inabot ang nurse kay Robert na follow-up lab para sa pasyente nilang si Antonio. At habang binabasa ni Robert ang resulta, biglang sumakit ang ulo niya at nanumbalik ang alaala niya lalo na sa pinagawa niya noon. Naalala niya na humingi siya ng pabor sa isang lab tech na si Fidel para sa DNA test na gagawin kay Zoe. At nakita ni Robert na kausap ito ni Zoe kaya tinanong niya si Fidel kung ano ang kailangan sa kanya ni Zoe. Sinabi ni Fidel kay Robert na pina-DNA niya si Annalyn. Kaya pinakiusapan naman ni Robert si Fidel na sa kanya muna ibigay ang resulta bago kay Zoe. Sa alala ni Robert ay malabo pa ang resulta na nakita niya. Hindi pa halos maalala ni Robert ang lahat. At habang pilit na iniisip ni Robert ang lahat, biglang dumating si Morgana. Ikinagulat naman ni Robert dahilan para isantabi muna ni Robert ang mga alaala niya sa isip niya.
Naitanong ni Robert kung ano ang ginagawa ni Morgana sa Apex. Nakangiti naman na sinagot ni Morgana si Robert at binati niya ito sa nalalapit na kasal nila ni Lynette. Habang masayang nakikipag-usap si Morgana kay Robert, biglang dumating si Lynette. Kitang-kita sa mukha ni Lynette ang galit niya kay Morgana dahil sa pag-aakalang si Morgana ang nagpadala sa kanila ng mga lalaking muntik na nilang ikapahamak. Ikinabigla naman ni Morgana ang pagtawag sa kanya ni Lynette. Kaya nagsabi si Morgana na kung makasigaw ka naman, at saka ipinagtaka ni Morgana kung ano ang ginagawa ni Lynette sa Apex samantalang may bridal shower ito. Walang kung ano-ano ay biglang sinampal ni Lynette si Morgana. Ikinagulat ni Morgana ang ginawang pagsampal sa kanya ni Lynette. Inawat naman ni Robert si Lynette at nagtanong kung ano ang nangyari. Ibinibintang ni Lynette kay Morgana kung bakit nalagay sa panganib ang buhay nilang lahat. Si Morgana ang itinuturo ni Lynette na nagpadala sa kanila ng mga lalaki sa bridal shower niya. Itinanggi naman ni Morgana ang ibinibintang sa kanya ni Lynette dahil wala silang katibayan na siya nga ang nagpadala ng mga lalaki. Hindi naniniwala si Lynette sa mga sinasabi ni Morgana. Alam ni Lynette na si Morgana lang ang may galit sa kanya. Kaya hindi imposible na hindi siya ang gagawa nito sa kanya. Samantala, hinahanap naman ni Doc Annalyn si Doc Kim kaya nang nakita niya ito, patakbong nilapitan ni Annalyn si Doc Kim. Agad nagsabi si Annalyn na kailangan niya ang tulong nito. Nakangiting nagtanong si Doc Kim kay Annalyn kung tungkol ba sa live life niya ito. Pero agad na sinabi ni Annalyn na tungkol ito kay William, ang batang tinulungan niya. Nag-alala bigla si Doc Kim kaya agad na itanong niya kay Annalyn kung ano ang problema. Nagsabi si Annalyn na ipapaliwanag niya na lang kay Doc Kim habang naglalakad sila. Sa sobrang pagmamadali ni Annalyn ay hindi niya namalayan na napahawak siya sa mga kamay ni Doc Kim. Natigilan naman si Doc Kim nang hawakan ni Annalyn ang kamay niya, dahilan para makaramdam ng hiya si Annalyn sa ginawa niyang paghawak sa kamay ni Doc Kim. Kaya bigla niya itong nabitiwan at humingi ng paumanhin. Napangiti naman si Doc Kim kay Annalyn at nagsabi itong it's okay. Sa kanila tinungo ang kwarto ni William. Samantala sa kabilang banda, hindi makakapayag si Carlos na mapunta si Lynette kay Robert. Kaya gumawa siya ng paraan para makalabas muli ng mental hospital para puntahan sa Apex si Zoe. Humingi ng pabor si Carlos kay Zoe kaya nagalit si Zoe kay Carlos at nagsabi si Zoe kay Carlos na pabor, ang kapal ng mukha mo, matapos mong ginawa sa akin, nasaktan mo ako, ngayon hihingi ka ng pabor sa akin, hindi kita matutulungan, bahala ka sa buhay mo. Saka tinalikuran ni Zoe si Carlos. Ngunit agad na pinigilan ni Carlos si Zoe bago pa man ito makaalis. Hinawakan niya ito sa braso pabalik sa kanya. Nagsabi si Carlos kay Zoe na, Zoe, hindi ko nakuha si Lynette, kaya si RJ ang tatargeting ko. Ikinabigla ni Zoe ang sinabi ni Carlos sa kanya, dahilan para makaramdam ng takot si Zoe para sa Daddy Robert niya at sa pagbabanta nito. Dahil alam ni Zoe na hindi titigil si Carlos na hindi makuha si Lynette. Hindi halos makasagot si Zoe sa gustong mangyari ni Carlos. Papayag kaya si Zoe sa pabor na hinihingi sa kanya ni Carlos o tuluyan ng kayang manumbalik ang alaala ni Robert na hindi niya totoong anak si Zoe. Yan ang ating pakaabangan dito lang sa Abot Kamay na Pangarap. Huwag bibitiw at huwag kalimutan mag-subscribe. Maraming salamat po and God bless.